Magandang araw mga par. Welcome ulit sa aking YouTube channel. Today, meron naman tayong panibagong video na iba-vlog. Ito ay tungkol sa isang sasakyan na nagka-problema sa kanyang AC. So, air condition ulit tayo mga par. Okay, bago tayo magsimula, gusto ko lang po munang i-shout out ang isa dating subscriber na si Nelson Castillo from Doha, Qatar. Kamusta ka dyan and ingat lagi. Salamat sa iyong suporta. Okay? Apa. Okay! Apa. Mga parbali, ang sasakyan pong uli ito is Mitsubishi L300 na mga modelo, yung mga Euro 4. Bali, ang issue nito is eto, pakinggan nyo. Sa tuwing bubuksan natin yung AC, merong ingay na naririnig na nanggagaling sa compressor. Start muna natin. Start. So, ngayon, bubuksan natin yung i-on ko yung aircon. So, on na aircon. Yan. Meron na siyang hangin dito sa mga blower niya. So, hindi ko pa ini-engage yung pinaka-thermostat niya. Hindi ko pa ini-engage yung pinaka-thermostat niya. Gusto ko pag in-engage ko siya, ditatapat ko siya dito sa makina para madinig natin yung problema nitong compressor. Natin natin yung compressor. Hanapan natin ang magandang compressor para makita yung compressor. Ayan mga pat, bali kita pila na yung compressor. I-engage ko ngayon yung thermostat. Ayan o, sabi ingay. Iyatay ko muna ulit. Kasi parang gilingan siya ng, hindi ko alam kung mais o parang may giling-giling siya sa loob. Isa pa. Ayan, kung makapasin no. Ayan o. Ayan, sabi. Tapos susubukan ko siyang salpakan ng gauge manifold para tingnan natin kung meron pang pressure o bomba yung compressor na to. Pero sa ngayon, pag binubuksan natin siya, hindi ko na mapagtagal kasi ako medyo kinakabahan ako sa sitwasyon ng compressor. Hindi ko mapagtagal na buksan kung may lamig pa siyang ibubuga. So yung gauge manifold na lang check natin kung meron pa natitirang refrigerant. Okay, so lang, install ko lang muna yung gauge manifold. Yan mga guys, bali naikabit na natin mga par yung gauge manifold at meron tayong nakuhang pressure. Sa low side meron tayong almost 90, tapos sa high side naman meron tayong 140. 100. So, nasa 100 pieces. So, ibig sabihin, may laman pa yung system natin. Ngayon, subukan natin paandarin ulit yung makina at engage natin yung compressor. Check natin kung may pagbabago o magkakaroon ng bomba tong mga lines natin. Okay, so start natin. Okay. So this time, papaandarin ko saglit yung compressor kahit na maingay. On. So naka-on na yung blower natin. Ayan, i-engage ko yung compressor. Ayan, maingay. So tingnan natin saglit. So ayan na sitwasyon habang umaandar. So, nanginginig yung kamay nung low side natin. So, patayin ko na muna. So, sigurado may problema ang compressor nito. Okay.
Pero sa loob, may konting lamig siya. So may konting lamig, talaga may problema lang siguro talaga yung uso ng compressor na yun. So i-check na lang natin, patayin ko muna. Ayan. So may konting lamig yung aircon. Siguro kung pagkatagalin natin, lalamig talaga siya, kaso nga lang. So hindi natin alam kung ano yung magiging sitwasyon ng compressor pag tuloy-tuloy natin yan. So possible niyan talagang masipak yung compressor at baka magdamay pa. So ang iniiwasan natin dito is mag-black oil yung compressor. Baka mamaya may madamage sa loob. Okay, ibaba natin yung compressor. Then patayin ko muna yung makina. Okay, bali ibaba natin yung compressor. I-check upin natin yung compressor kung saan nagka-problema. Okay. Ayan mga par, bali natanggalan na natin ng pressure. So na-drain na natin yung laman ng lines. Ayan, bukas yan. And then dito sa loob, nahawa na rin natin yung mga yung belt. Na-ilus na natin, natanggalan natin yung fuel pump dito. So para ma-access na natin yung yung compressor. Okay, ngayon sa baba, baklasin na natin sa baba. So ayan, sa baba, baklasin na natin siya. Ayan guys, bali naibaba natin yung compressor. Okay, iakit muna natin. Hindi natin tingnan sa liwanag. Ayan, itong compressor to, ang model nito is QS90. So Mitsubishi QS90. Ito yung mga karaniwang nakakabit sa mga L3 na modelo sa ngayon. Ngayon, okay naman dito sa nguso. Nararamdaman ko lang may kalog. Ayan, may kalog talaga ito. Pero hindi pumapalag tong nguso. At ang ramdam ko nasa loob. Ayan. Nasa loob. So yung nguso wala siyang kalog. Ayan, walang kalog. Pero yung gatid, ayan o. Yung gatid nararamdaman ko sa loob. Ngayon tingnan natin kung may black oil. So taob natin. Yung langis. Ayan. Ayan. May rebaba na. May rebaba na. Ito yung ayoko sanang mangyari na makita. Ayan o. Hindi naman siya totally itim na itim. Ayan o. Pero may rebaba. May rebaba tayo nakuha. Hindi, subukan ko lang linisin din to. Kasi baka dito lang sa dumi na to. Ito, linisin muna natin tong ngusok, yung mga ngusok. Yan. So malinaw pa yung langis niya na may konting bahid ng rebaba. Pero linisin muna natin yung ngusok. Para ma-clear lang natin na hindi doon galing yung parang dumi. Okay lang. Okay guys, linisin ko lang, saglit lang. Ito guys, bali nalinis ko na. So tinakpan natin ng plastic to, baka pasukin ng dumi.
So ngayon, i-check natin kung ano estado ng langis. Yan. Yan, walang tumutulo. Tingnan natin. Yun. May konting tumulo. Pero talagang maitim. Ayan, may konting tumulo pero talagang maitim. Ayan o. Bukan natin bombahin kung lalabas yung mga langis niya. Ayan o. Pag iniikot ko siya talagang may gumagatid sa loob. Hindi ko alam dito sa ayan. Dito sa suction malinaw. Pero yun nandito sa discharge yun ang maitim. Yun. Konti na lang langis sa lobas guys, mga par. Pero yun nga. Ayan siya. May rebaba talaga. So magpa-flashing tayo nito panigurado. Kasi hindi natin alam ang naging sitwasyon nito sa lines nito. Kung umikot na rin to. So maninigurado na tayo kasi magpapalit tayo ng bagong compressor for sure. Paniguradong sa loob ang sira nitong compressor. So the way na iniikot natin siya, ayan o. Nasa loob yung problema. Wala dito sa nguso. Kasi karaniwan bearing dito sa nguso ang nagiging problema. So, hindi nagka-problema yung bearing dito sa nguso kaya hindi sumingaw yung refrigerant niya. Ngayon, nagsisirculate siya kaso nga lang may problema na sa loob nito kaya yung palo ng ating gauge manifold kanina nanginginig. So, may problema na yung pump niya. So, sira na talaga tong compressor na to. Ayun, ramdam na ramdam dito pag iniikot mo. May gumagatid na lumalagotok. Ayan. May sumasabit. Yun yung nagpapaingay doon. Isa. And then, hindi man ganun kalala yung black oil niya. Pero kitang-kita ito, may rebaba siya na ayan o, may rebaba tayong nakuha. So, para sigurado, ipa-flashing natin yung whole system ng mga tube niya, tsaka yung mga evaporator niya, condenser. And then, palit tayo ng receiver dryer. And then, palit din natin itong compressor. So, para sure tayo pagka inassemble na ulit natin siya ng bagong compressor. Okay, guys? Ayan, guys. Bali, napatulo ko pa siya. Ayan, maraming langis pa yung lumabas. So, binomba-bomba ko lang. Ito yung confirm naman. Ayan o, tumutulo pa siya o. Maitim na talaga yung langis. Ayan. Ayan, kung mapansin nyo, ayan, maribaba, ang dami. Okay. So, pinampu lang siya, and then tinaktak. Ayan, lumabas pa yung mga ibang langis. So, marami pa yung napalabas natin. At yan. Ayan yung ribaba niya. So, may mga kayod na sa loob to. Okay. Baklas na tayo ng ibang components niya. Okay guys, mga bali, idagdag ko na lang din tong part na to habang binabaklas ko. Ayan, kung mapapansin nyo, so itong part ng evaporator dito sa loob, ayan o, grabe ang kalawang dito sa yung tube natin. Ayan, so isang maganda na rin na maibababa natin tong components na to is para malinis natin yung part na may kalawang na yan. Ayan o, sobrang daming kalawang. Ayan, yung sa taas. So ito, first time lang din kasing maibaba ito. So first time lang din malinis tong aircon nito. So ito na rin yung magandang pagkakataon na sasamantalahin natin malinis na rin to. Ayan, shinare ko lang.
Ayan mga par, bali kung mapapansin nyo, yung kumakatas yung kalawang dyan sa part ng sensor ng expansion valve natin. So sa original kasi, itong bakal na to, bakal lang kasi to, kaya pagka katagalan, nagpapawis kasi itong tube na to. Ayan o, kung mapapansin nyo, kalawang ang epekto. So ito, pag binalik natin, hindi natin ilalagay itong gantong klaseng bakal. Ayan. So kine-cable tie na lang natin yan para maiwasan natin yung gantong klaseng kalawang. Kasi in the future, bumubutas ng copper tube to pag kumapal na yung kalawang. Ayan. Yan ang epekto niyan. Ayan, sobrang daming kalawang. Okay. Ayan guys, sa baklas ko na. Bali, kung mapapansin nyo, yan ang delikado dyan. Yung part na yan. So, katagalan yan. Itong tube na to, copper tube yan. So, dahil sa kalawang na yan, nagkakaroon siya ng reaction. So, katagalan, nabubutas tong tube na to habang nakadikit tong sensor ng expansion valve. Dahil dito sa ginagawang bracket na to. Kasi ito bakal tong bracket na to. So kinakalawang talaga siya. So ayan. Kung mapapansin nyo, pumondo na yung kalawang doon. So yan ang delikado dyan. Okay, so lilinisin natin yan. Tapos papalitan natin ng ibang yan. Lalagyan natin ng alternative option yan. Para hindi pa mahayan ng kalawang. Okay? Okay mga par, bali naibaba na natin itong evaporator dito sa harap. So ito na siya. Ayan. Ayan. So ito yung concern natin kanina doon sa kalawang. Ayan. So linisin na lang natin to. And then sigurado for cleaning na to kasi napakarumi na talaga ng loob. Ayan. Puro sapot-sapot na yung loob. And then yung evaporator niya sa loob, itong sa harap hindi pa masyadong marumi. Yan. Pero yung likod niyan, kung saan pumapasok yung pinaka hangin, yung buga ng hangin, so doon natin, pagbukas natin mamaya, paglinis natin makikita yung dumi nito. Okay, so yung sa likod naman, baklasin na natin. Bali, naibaba na rin natin tong evaporator sa likod. So, bibiyakin din natin to para linisin and i-flashing na rin natin. Okay, yan. So, naglagyan na tayo ng basahan doon kasi may tumutulong lang is doon sa sanction, sanction niya. Ngayon, baklasin naman natin yung sa ilalim naman, yung dalawang condenser sa ilalim. And then flashing and cleaning na tayo. Okay mga par, bali naibaba na natin lahat. Ito yung evaporator sa likod. Ayan, kasama na yung expansion valve. And then ito naman yung evaporator sa harap. Ito na rin yung expansion valve nya. So itong dalawang expansion valve, papalitan na natin yan. Ngayon yung mga condenser, naibaba na rin natin. Dalawa yung condenser nito. Ito yung sa isang side. Ayan, kung mapapansin nyo, napakarumi. Nagpuputik na siya. Ayan. Itong isang condenser, ayan, namuuna rin yung mga dumi niya. So may agyo-agyo na ng dumi. And then yung sa kabila, tingnan natin. Ito yung sa kabilang side. Ayan, mas marumi siya. So ayan, kung mapapansin nyo, namuuna yung mga dumi niya. Ayan, tapos puro putik na rin tong fan niya. Yun yung ating receiver dryer. Papalitan na rin natin yan. Yung receiver dryer na yan. Okay, so itong gantong dumi, so pag nagbara ang ventilation ng ating mga condenser, ito ang isa sa nagpapasuffer sa ating compressor kung bakit nahihirapan at saka tuluyang nasisira. So lilinisin natin na lahat to. And then sa mga previous video ko, kung mapapansin nyo, meron na akong gantong vlog kung paano ko siya nilinis, paano ko siya pinlashing. So pwede nyo siyang balikan na lang. Okay,
So, cleaning muna tayo and then flushing. Mga par, ito yung sinasabi kong possible na maging problema. Dito nakakabit yung sensor ng ating expansion valve kanina. Ito yung tad-tad ng kalawang. Kung mapapansin nyo, ayan siya oh. Ayan, nagkatama. So, lilik test natin to para sigurado bago natin i-install to. Para lang sure na safe at walang ano. Ngayon, pagbalik natin ng expansion valve sensor, ililipat natin ng pwesto. So, hindi na yan yung papatamaan natin. Hindi na yan ang papatamaan natin. So, ililipat natin ng ibang pwesto yon. Kasi katagalan, baka pag dito pa natin kinabit ulit yung pwesto ng sensor, tuluyan na mabutas. Yan. So, leak test natin to kung okay pa to. And then kung okay naman siya, ililipat natin ng pwesto yung pinaka sensor nung expansion valve natin. Ayan mga par, bali nabiyak na natin tong evaporator na pang yung sa harap. Ayan. Marumi na rin siya. Ayan, may mga naipon na rin mga dumi dyan sa loob, maitim na. Ayan, nag-aagyaw na rin dyan sa loob. So yung sa harap, ito okay lang kasi hindi naman talaga nakapasukan ng dumi to. Ito talagang sa loob ang pinapasukan ng dumi. Ayan. Ito actually dumi rin to ng mga naipon. Tapos ayun naglulumot, nabubuo-buo na yung mga dumi. Ayan din dito. Okay. Ito naman guys yung panglikod natin na evaporator. Ayan, puro agyo na rin siya tsaka napakarumi na rin. Nangingitim na rin siya sa dumi. Ito yung kanyang fan. So bubugahan na rin natin yan. Ilinisin na rin natin yan. Okay. Naka-ready na po itong mga lilinisin natin. Ayan. Yung mga port niya o yung mga dulo ng mga tube is nalagyan ko na ng mga butas ng cover yan. Sorry. Ayan. May mga cover pa. Hindi pasukin ng tubig. So lahat yan nalagyan na natin. Pati yung mga evaporator. So yan. So ipa-power spray natin siya. Ito ang ating power spray. So linisin na natin.
At yan mga par, sa kabila ng matinding buhos ng ulan, biglaan, tumila na rin at medyo lumiwanag na ang kalangitan. Ngayon, tiyempo naman nung naglilinis tayo, sakto lang kahit umulan, hindi tayo masyado nahirapan kasi okay lang naman mabasa itong iba, maliban lang doon sa mga motor. Okay yan, so nalinisan natin lahat. Ito yung evaporator ng pangharap. Ito naman yung evaporator sa likod, yung mga case nya, yung mga blower natin, ito yung mga fan natin sa condenser, linis lahat, at ang ating mga condenser. Ayan, malinis na lahat. So ngayon magsasagawa na tayo ng flushing. Okay, so ililikpit muna natin yung mga hindi nakasama dito. So ang matitira lang dito itong dalawang condenser tsaka yung dalawang evaporator, and then ipa-flushing din natin yung loob ng mga linya. Okay. Ayan mga par, bali natapos na natin yung pa-flashing. Ayun sa white na galon yung total na flush natin. Ayan. Mailalim na yung mga dumi. Ayan, sa ilalim. So, okay na to. So ngayon, ang gagawin natin is, assembly na natin ngayon to. Ayan, babalik na tapos ipa-flashing natin yung loob. So yun naman muna. Okay? Okay mga par, bali tapos na natin i-flashing yung mga linya dito. Ayan. Gamit tong ating pump. And then hangin. Ayan. So then pati yung linya doon sa taas na i-flash na rin natin. Na-flashing na rin natin yan. Tapos na rin siya. So dito wala naman masyadong dumi yung mga linya natin. Ayan sa may dingding, sa may yan tumalsik dyan yung mga pinag-flashingan natin. So wala namang gaanong ribaba o black na oil. So ito is agyo lang to ng dumi dahil sa compressor. Sa evaporator. Sa likod ng evaporator. Okay? So assemble na tayo ng evaporator and installation na. At yan mga par, bago natin in-assemble yung evaporator sa harap at
nag-decide kaming i-leak test muna para sigurado kasi diskumpiyado nga kami doon sa tama na nakita natin doon sa kinalawang. At hindi nga tayo nagkamali. Ayan, nagkaroon na ng butas. So, yung singaw na yan, eh, hindi lang isa. Marami po yan. Doon sa may part ng mga may kalawang. Nagkatama na po siya pagbaklas natin. So, ganun talaga. Hindi talaga natin maiiwasan. So, ngayon, napagdesisyonan na palitan na lang ng panibagong evaporator kaysa pag-ubrahin pa ulit tong luma na to. Kasi in the future, baka lalo lang magkaproblema kung gagawa natin ng paraan. So, masasayang lang yung hirap natin. So, bago na ipapalit natin dito. Okay mga par, bali nabili na natin tong bagong evaporator na ipapalit natin dito sa ano. So, ngayon, na-compare naman na natin siya. So parehas naman ng sukat. Yan. So salpak na natin siya dito sa case niya. Okay. Ito mga par, bali niligtas na rin muna natin tong bagong evaporator. Ayan. Sinalpakan natin siya ng pressure. Ayan, almost 200. Ayan. Para sigurado bago natin isalpak dun sa ating unit. So para hindi doble ang trabaho ko sakaling may problema ka. So kahit bago to, so manigurado na tayo kung talagang walang leak para hindi doble ang trabaho. So kung sakaling may leak man to, at least mabaklas natin, maibalik agad natin sa supplier. Pero sa ngayon, naloadan natin siya ng pressure, almost 200. Okay, obserbahan lang natin mga ilang minuto kung may pagbabago yung kamay niya. Okay. Okay mga par, bali nag-try na rin tayo magbasa-basa. So nilagyan natin ng tubig na may sabon. So wala namang nagbubbles sa mga linya. Ayan. So nakalipas sa mga 10 minutes mahigit or almost 15 minutes na, wala namang pagbabago sa kamay. So nasa almost 200 pa rin po yung kamay niya. So goods na tong evaporator na to. So pwede natin siya isalpak dun sa sa ating unit. Okay. Okay mga par, bali compression test muna tayo bago natin isalpak tong compressor na to. So test natin yung compression niya para sure. Yun, ito malakas ang suction niya. Yun. Ang buga. Yun. Yun. Okay. Halos tumatalsik yung langis niya. Okay. So good. Okay siya. Okay mga par, bali all set na tong evaporator na huli nating kinabit. So nakaset na rin lahat yung iba. Ngayon leak test na ulit tayo. Check natin kung okay na yung lines. Ngayon kung okay na to, so vacuum and refrigerant recharging, charging na tayo. So ngayon na-set ko na rin tong ating pressure, ating pump para lagyan natin ng pressure. So check natin ngayon. Charging pressure na tayo. So hintayin lang natin umabot hanggang 200 plus and then observe tayo ulit kung meron pa tayong makikitang singaw or mararamdaman. Okay. Ayan mga par, bali nasa 200 na tayo. So off na natin. Ipalampasin lang natin ng konti. Okay, off. Ayan mga par, lampas lang ng konti sa 15 doon sa taas. So 200 PSI mahigit po yan. Okay, lampas ng konti sa 15. So observe na lang po natin kung merong magiging changes
sa system natin dito sa pressure. Okay, so nag-ready na rin tayo ng water na may sabon para in case may makita tayong pagbabago sa kamay. So okay, so balikan natin to mga after 10 to 15 minutes ulit, tsaka natin i-observe ulit. At ayan mga par, bali walang pagbabago sa kamay. Kumain na ako lahat, naghugas ng plato. At sa makatuwid, 30 minutes mahigit na nakalipas, so walang pagbabago sa kanyang kamay. So goods na tong line natin. So vacuum tayo ngayon, and then maya charging na tayo ng refrigerant. Okay? Okay guys, ngayon nagsasagawa tayo ng vacuum. Kaya kung mapansin nyo, pumapalo ng negative tong ating low side na gauge. So yan, vacuum tayo. So gamit pa rin tong ating improvised pump. Yan, vacuum lang. Okay, para mawala yung mga moisture sa lines. So vacuum lang muna tayo. Kaya mga parbari, charging na tayo ng refrigerant. So na-initialan na natin to. And then ngayon magkakarga pa ulit tayo. So iso-solid natin to. So utay-utay lang ang karga natin. Karga tayo. Karga. Okay. So sa ngayon may reading tayo 40 plus. And then meron tayong high side na 100 plus. So observe lang po natin habang maandat. Tapos check natin yung mga lamig mamaya. Ayan mga par, bali katirika ng araw ngayon, tanghali. At meron tayong temperature na 30 plus, 35. So paninsangan pa din. Susubukan natin ngayon yung lamig nito, kung ano yung ibibigay sa ating reading. Lagay lang natin dito sa gitna. Ayan. So tingnan natin kung hanggang saan bababa to. Observe lang natin. Hanggang ngayon talagang umuusok pa rin yung buga niya kahit katirika ng araw. Ayan o, makikita niyo yung fog ng buga ng lamig niya. Ayan. Observe lang natin hanggang mamaya kung hanggang saan siya bababa. Okay. Nandiyan mga par, bali nakakuha na tayo ng almost 10. Ayan, okay nilap na to. Tapos tinik pa ang araw. Kaya kung makapansin niyo yung usok, ganito pa rin ang buga niya. May fog pa rin. Tapos nag-automatic na siya. So galing lang niya sa automatic ng type na yan. And then yan, goods na to. Mali pang observation na lang to sa biyahe natin. Okay mga par, tingin ko okay na to. Tingnan lang natin yung performance ng ating compressor at saka yung ginawa nating paglilinis kung okay siya sa kasagsagan ng biyahe. Okay mga par, natapos na natin yung proseso ng aircon ng L300 na to. So ngayon na-fix na rin natin, nalagyan na rin natin ng mga cover, yung mga tube, kung ano yung pinaka-absorber ng mga tubig niya. And then babalik na lang natin lahat yung accessories nito, pati yung nasa likod, yung cover nito, at okay na tayo. Okay. Hanggang dito lang mga par. At muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kung nagustuhan nyo po ang aking video at nakatulong sa inyo, please paki-like, subscribe, at share na rin po ang aking video. Thank you and God bless you!